Magandang araw sa'yo. Naisip mo na ba halimbawa, may OFW na ilang beses nang na-renew yung kontrata niya sa abroad. Oo. Tapos bigla siyang pinanggal bago pa matapos yung pinakahuling kontrata. Kawawa naman. Sino kaya ang dapat managot doon? Yung employer lang ba sa ibang bansa? O kasama pa rin ba dito yung recruitment agency sa Pilipinas? Yung nagpaalis sa kanya nung umpisa? Yan yung isang napakagandang tanong. At yan mismo ang sentro ng pag-uusapan natin ngayon. Sige. Kasi ating sisiyasatin yung isang kaso na medyo nag-viral din online. Ito yung Questcore Incorporated versus Melody A. Bumanglag. Ito yung GR number 253020. Tama ka. GR number 253020 at yung desisyon nito ay lumabas noong December 7, 2022. Ang gusto nating mangyari dito is maintindihan mo ano ba talaga, gaano ba kalalim yung responsibilidad ng mga agencies. Base sa desisyon ng Korte Suprema, ang lag. Ano ba nangyari sa kanya? Okay. Si Melody, pinadala siya ng Questcore, yung agency, sa Ghana. Sa West Africa yon, di ba? Oo, sa West Africa. May 10, 2013 yon. Ang trabaho niya dapat, operations head sa Cosmo Seafoods Ltd. Yun yung foreign employer? Yun yung foreign principal or employer niya. Tapos, yung unang kontrata, 1 taon lang dapat. Pero, Pero, magaling daw si Melody na promote siya, naging Vice General Manager. wow! Okay. At dahil doon, 3 beses pa, sunod-sunod na renew yung kontrata niya. Okay. So yung pinakahuling kontrata niya, kailan yun? Yung huli, bale, May 1, 2016 hanggang April 30, 2017. Yun yung dapat duration. Ang problema, Ang problema, bigla siyang sinibak. October 25, 2016. Wala pang 6 na buwan sa huling kontrata niya. illegal dismissal, tapos pinauwi na lang siya. Oo, ganun na nga. Kaya syempre, nagsampa siya ng kaso pag-uwi dito. Illegal dismissal, unpaid salary, 13th month, yung sahod para sa natitirang panahon pa sana ng kontrata niya, lahat yun. Ano naman yung naging depensa ng Questcore, yung agency? Parang ang tagal na nun ilang renewal na. Yun nga. Ang sabi ng Questcore, itinanggi nila yung pananagutan. Sabi nila, yung solidary liability daw nila. Ano yung solidary liability ulit? Yung magkasama silang nananagot ng foreign employer. Parang one and the same sila pagdating sa liability sa OFW. Okay. Ang sabi nila, hanggang dun lang daw yon sa unang kontrata, yung original contract. Bakit daw? Kasi daw, hindi na sila kasali. Or privy, yun yung term na ginamit. Wala na daw silang kinalaman dun sa mga sumunod na renewal. Parang nag-usap na lang si Melody at yung Cosmo Seafoods. Ganun ang pinalalabas nila. Ginamit pa nga nila yung isang lumang kaso, yung Sunasa International Management Services, na parang sinasabi doon, pag direkta ng nag-renew, wala ng agency. Implied revocation daw ng agency agreement. Mukhang may point sila kung titingnan mo sa ganong anggulo, ano? Pero teka, ano bang naging desisyon ng mga naunang humawak? Sa labor arbiter muna. Okay. Sa Labor Arbiter LA, malinaw ang desisyon. Illegally dismissed si Melody. Tapos, ito importante. Sinabi ng LA na parehong may pananagutan ang Questcore at Cosmo. Solidarily liable sila. Kahit may mga renewal na? Oo, kahit may renewal. Based daw sa original recruitment agreement. Pinagbayad sila ng medyo malaki, US $53,600. Kasama pa yung performance bonus. Malaki nga. Pag-akyap sa NLRC? National Labor Relations Commission. Sa NLRC, kinatigan nila yung LA na may pananagutan pa rin ng Questcore. Solidary liability nandun pa rin. Pero may binago sila. Ano yung binago? Tinanggal nila yung performance bonus. Tapos inayos yung ibang bayarin.
Ang final award naging US $28,000. Para saan yung $28,000? Yun yung para sa unexpired portion ng salary niya, yung mga hindi nabayaran sahod, tsaka yung cash in lieu of notice. Okay. Tapos, umangkat pa sa Court of Appeals, di ba? Oo, umangkat pa sa CA. At ang CA, pinagtibay nila yung desisyon ng NLRC. Pero may dinagdag pa sila. Anong dinagdag? Inutos ng CA na i-reimburse din ng buo yung placement fee na binayad ni Melody nung una siyang umalis, plus 12% interest per annum mula nung matanggal siya. Wow. So, lalong naging pabor kay Melody. At yung apela ng Questcor. Denied ng CA, hindi pinagbigyan. Kaya eto, napunta na sa Korte Suprema. Ano yung pinaka-main issue dito? Yung pinakatanong talaga sa Korte Suprema, mananatili bang solidarily liable ang Questcor kasama ang Cosmo kahit pa nagkaroon ng mga renewal ng kontrata na sinasabi ng Questcor na wala na silang partisipasyon? Eto na. Ano ang hatol ng kataas-taasang hukuman? Eto na nga, dininay ng Korte Suprema yung petition ng Questcor, pinagtibay nila yung desisyon ng CA. So, talo pa rin ang Questcor. Oo, talo sila. At dito talaga, binigyang diin ng korte yung batas. Ito yung pinaka-importante para sa mga OFW at agency. Anong batas yun? Yung Section 10 ng Republic Act 8042. Ito yung Migrant Workers Act. Yung Migrant Workers Act. Ano bang sinasabi ng Section 10 na yan? Bakit crucial yun dito? Napakalinaw kasi ng Section 10. Sinasabi doon na yung liability ng principal o employer at nung recruitment agency ay joint and several. Yun nga yung solidary. Okay, pareho silang pwedeng habulin. Tama. Pareho silang pwedeng habulin para sa kahit anong claims ng OFW na related sa employment contract. At ito yung pinaka-highlight, yung liability na ito daw ay shall continue during the entire period or duration of the employment contract. Buong panahon. Buong panahon at hindi raw ito naaapektuhan ng any substitution, amendment or modification ng kontrata kahit pa sa ibang bansa ginawa yung pagbabago. So, ito yung tinatawag na continuing liability. Eksakto. Continuing liability. Tuloy-tuloy ang pananagutan ng agency hanggang umiiral yung employment relationship na pinasimulan nila. Wow. Ang linaw pala nun sa batas. Ibig sabihin, yung argumento ng Questcor na hangga first contract lang sila? Baliwala yon. Sabi ng korte, ginawa yung batas para protektahan ng mga OFW para masigurong may mahahabol sila dito sa Pilipinas yung local agency. May iba pa bang nakita yung korte? Meron pa, nakita rin nila na may ebidensya, mga email, na nagpapatunay na tuloy pa rin yung ugnayan ng Questcor at Cosmo bilang agency at principal pa rin kahit nung mga panahon na nagtatrabaho pa si Melody under the renewed contracts. So hindi totoo yung sinasabi nilang wala na silang kinalaman? Mukhang ganun niya. Tapos, yung ginamit nilang Sonis Ace case, sabi ng korte hindi raw yun applicable dito. Mas matibay daw yung proteksyon sa ilalim ng RA 8042. Paano naman yung sinabi nilang tinanggal na nila si Melody sa listahan nila after ng first contract? Hindi ba yun basehan na wala na silang liability? Sabi ng korte hindi pwedeng ganun. Yung pag-alis daw sa listahan, parang paraan lang yun para makaiwas sa batas, lalo na sa ban on direct hiring sa labor code. Yung bawal mag-hire direkta yung foreign employer, dapat tumaan sa agency. Oo, Article 18 yun ng labor code. Hindi raw pwedeng makinabang yung agency sa simula, tapos pag nagka-problema, aatras na lang sila. Pero pwede nilang habulin yung Cosmo, yung foreign employer. Oo naman. May karapatan ng Questcor na singilin, i-reimburse kumbaga mula sa Cosmo para sa anumang ibabayad nila kay Melody. Yun yung tinatawag na right of reimbursement between solidary debtors. Okay, malinaw na. So in essence, kinumpirma ng Korte Suprema yung award na US $28,000. Tama. Plus yung full reimbursement ng placement fee, kasama yung 12% interest per annum mula nung dismissal hanggang maging final ang desisyon. Tapos may dagdag pang interest. Oo, may 6% legal interest pa sa lahat ng awards mula sa finality ng desisyon hanggang mabayaran ng buo. Grabe!
talagang binanindigan ng proteksyon para kay Melody. Ganun nga. Kaya ang tanong ko naman para sa'yo, ngayong mas malinaw na sa'yo kung gaano kalawak ang panananggutan ng isang agency, paano kaya nito mababago yung pagtingin mo o yung pagpili mo ng agency kung sakali ikaw o may kakilala ka na mag-abroad? Oo nga no, dapat mas maging mapanuri. Ano pa kayang ibang hakbang ang dapat gawin para masigurong protektado talaga ang mga OFW pagdating sa mga kontrata nila? Importante talagang pag-isipan yan. Ano naman ang masasabi mo sa kasong ito? Pwede mong i-comment dyan sa baba yung insights mo. O kung nakatulong sa'yo itong usapan natin, paki-favorite na rin. Oo, at para lang ma-recap natin, ito yung mga pangunahing aral o doktrina mula sa kasong ito. Sige, ano yung una? Una, solidary liability sa ilalim ng RA 8042, Section 10. Parehong responsable ang agency at foreign employer sa OFW. Hindi pwedeng magturuan. Okay. Pangalawa, Pangalawa, continuing liability. Tuloy-tuloy ang pananagutan ng agency kahit pa magkaroon ng renewal o pagbabago sa kontrata sa ibang bansa. pangtatlo, Pangatlo, ban on direct hiring. Sa ilalim ng Labor Code Article 18, bawal ang direktang pag-hire ng foreign employer, dapat dumaan sa POEA licensed local agency para may mahabol dito sa OFW. at ang pang-apat, Pang-apat, syempre, security of tenure. Protektable OFW laban sa pagtanggal sa trabaho ng walang sapat at makatarungang dahilan habang may bisa pa ang kontrata. napaka-importante ng mga puntong yan. Maraming salamat sa malinaw na paliwanag. Walang anuman. At para sa iyo na nakikinig, kung gusto mo pa ng mas marami pang ganitong malilaymaang pagsusuri sa mga importanteng kaalaman, lalo na sa batas at kaso, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating ginagawang pagtalakay. Tama! Hanggang sa susunod na pagsisid natin sa